Okay po, so unang-una, tayo po'y tumayo mga kapatid at tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Dito po sa John 3:16. Yan, paborito po natin yan, John 3:16. Kahit hindi natin tingnan, pero basahin na lang natin. Okay, sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So, purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umaga ito sa mulit pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming parangalan, bigyan ng kaluwalhatian at pinakamataas na pagsamba sa aming mga buhay. Salamat o Diyos at tawa po sa bawat isa po sa amin na naka-join sa Google Meet, narito po sa face-to-face. Kayo po ang magpala sa amin na nawa po ay ang banalong Espiritu ang magturo po sa amin upang maintindihan namin ang mga aral mo na nais mo iparating sa bawat anak mo, Lord. Salamat o Diyos sa umaga ito. Lahat po ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, mga kapuna kayo kapatid at sa mga naka-join sa Google Meet, yon, marami tayong naka-join sa Google Meet. Yon. Yan. So, yung ating pamagat na ating pag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, ay the love of God. Yon, yung pagmamahal ng Diyos. So, pag sinabing love, ano ba ang naintindihan nyo sa love? Sino sa inyo ang nag-love na? Yon. Yung iba naglalagab-love na. Love. Pero sa Bible po, may iba-ibang klaseng love, no? Yung tinutukoy dito sa John 3:16 ay agape love. Ibig sabihin, unconditional. Walang kondisyon na pag-ibig. Kasi minsan, pag ang taong nagmahal, may kondisyon eh. Di ba? Naranasan ba niyo magmahal? Sinong nakaranas ng magmahal? At nabigo? At nagmahal uli? Yon, importante po yon, maintindihan natin na yung pag-ibig na tinatawag na human love ay may condition po minsan, di ba? Pag yung binata nanligaw, sasagutin ng dalaga, ano ang kondisyon dalaga? Kailangang may 3 kang aim. 4 pala. Dapat ikaw ay matanda, mayaman, at madaling mamatay. 4 na kondisyon, no? So, yun po yung minsan human view. Yun, may kondisyon. Kaya minsan yung mga mag-asawa na may kondisyon, di ho tumatagal ang pagsasama niyan kasi binibigyan ho ng kondisyon yung kanilang partner. So, pag ang partner mo ay talagang maka-Diyos, wala hong kondisyon. Yun. Kasi tubad da man, ano man ang mangyari, walang iwanan. Yon. Maganda, walang iwanan. Sabi nga, di ba, pag nung ikinasal, magsasama kayo saan kayo magsasama? Sa sarap lang daw. Pag may pera, pag sa hirap na, iwanan na kita. Yon, magsasama daw sa hirap at sa ginhawa. Yon. Yung dalawang yon. So dito, makita natin dito sa ating pag-aaral ngayon, ang Book of John, ito po ay pang-12 aklat sa buong Biblia. Yon, ilang aklat ang Biblia natin? 66 books ang Biblia. Yon. Sa ulo ba niyo yung 66 book? Sige nga, sinong nakasa ulo? Yung 66 book. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicle, 2 Chronicle, Esther, Jeremiah, yon, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Psalms, yon. Dati talagang sa amin, pinamemorize talaga ni Pastor. Bata't matanda. Yon, sa sunod, pamemorize natin. O mga nanay, tatay, kayo ang mangunang 66 books lang po yan. Nandito po sa Biblia, nasa cellphone din po yan, habang nagsasain kayo mga nanay, tatay, sa uruin nyo, Genesis, Exodus, habang nagtitimpla ng para kayo magturo sa mga anak nyo. Paano kayo magtuturong sa uluhin yung Bible? Kayo nga, hindi nyo sa ulo. Doon, tapos, anak, magsa ulo ka ha? Ikaw dati sa ulo. Ha? Ikaw lang, huwag ako. So, dapat tayong mga nanay at tatay ang good model. So, yung Book of John, ito po ay pang-12 aklat ng buong Biblia.
At sa New Testament, pang ilang aklat po ito sa New Testament? Matthew, Mark, Luke, and John. Pang-apat. O pang-apat pala ito, no? At ang pinaka-core na theme ng Book of John is that Jesus is the divine Son of God and the only source of eternal life, which is sovereign gift of God's grace. So, yun ang pinaka-core na tema ng Book of John. Yun, kaya kung maintindihan natin, yung John 3:16, marami yung nagdidebate dito. Alam mo ba niyan, ang didebatehan yung John 3:16? Sige nga, sino hong elementary dito? Taas ang kamay. Yung elementary. Yon, yung mga elementary grades. Taas ang kamay, yung mga elementary. Sinong elementary? Sinong high school? Taas ang kamay, high school. O, sinong college? Sinong professor? O, sinong walang degree? Yon, lahat o tayo nagdumaan sa elementary. At alam natin yung what is a sentence? Sige nga, mga estudyante, what is a sentence? Tingnan nyo anak ni Brother Ariel, mukhang nasa school na tayo, pastor. Yun, di ba? Yung sentence is a group of words that expresses a complete thought. Yun. So, para maintindihan natin yung sentence, ikakategory natin o anong klaseng sentence yan. Yung two main ways to categorize sentences by their function and by their structure. Yon, dalawa yon. By function and by their structure. Tapos yung types ng function, ano yung 4 types of function? Declarative. Yon, mga estudyante, tingin dito. Declarative, ano pa? Ano sunod sa declarative? Interrogative. Ano pa? Imperative. Exclamatory. Ayun. Medyo nag-aaral tayo ng basic. Yon, imperative, yun yung, yung declarative, ito yung, ano ibig sabihin ng declarative? Nagdideklara. Yon, dinideklara. Yung pangungusap, idinideklara. Halimbawa, the boy is handsome. So, ano yon? Declarative po yon. Dinideklara niya na yung bata ay guwapo. Yung simple sentence, no? Yung John 3:16, hindi po nagkakaintindihan dito. Yung iba, ang pagkaintindi dito ay declarative, yung isa naman ay imperative. Di ba sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Kung kayo tatanungin, dalawa lang ang pagpipilian natin, declarative o imperative? Ha? O dito muna. Declarative. O dito, anong declarative o imperative? Declarative, baba, magaling na kayo, 100% Yon, so declarative po yon, dinideklara. Dahil sabi ni John, na sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So deklarasyon po yun. Ibig sabihin, pag ikaw ay anak ng Diyos, sigurado na po, mayroong 100% assurance na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi ka na mapupunta sa impyerno. So, ano bang gustong ma-impyerno? Taas ang kamay. Di ba? Wala. Kasi nga, nakakatakot sa impyerno. Kaya binibigay ng assurance ng Panginoon na yung may buhay na walang hanggan ay hindi na mapapahamak. Ngayon, punta po tayo doon sa pinaka-main natin. Ang outline po natin, nandun lang po sa text. Tignan natin, for God so loved the world. Doon na naman tayo sa word na word. Anong ibig sabihin ng word, mga kapatid? So, tandaan po natin, may klase-klase din po yung word. Yon. Ano kaya tinutukoy? Sabi doon, puro ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sinong sanlibutan kaya yon? Yon. Sabi doon, biblical view, the word refers to God chosen, yon, chosen people, elect people,
His bride whom He chose before creation. It's special. Special po yon, yung word na yon. Sovereign love, not a general love for all people, as some are left in their sinful condition. So mayroon siya talagang minahalang. Sa dami ng tao dito sa mundo, mayroon siyang binigyan na tinatawag na special. Yung tinatawag na sovereign love. So tingnan natin yung sinasabi doon. The elect, yung the word, is understood as the predestined, yun, mga itinalaga, chosen family of God, the born again, people whom the Father gave to the Son. So, basahin po natin yung Ephesians 1:4, mga kapatid. Yung mga naka-join sa Google Meet, pwede kayong magbuklat o pwede kayong sa cellphone para sabayan nyo. O kaya basahin na lang nyo, nasa ano po natin yan. Sabi doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayun, so yung pagmamahal ng Ama ay nagsimula mula noong unang panahon pa. Wala pa yung mundong ito. Ay nagsimula na po yung pagmamahal ng Ama. Anong ginawa ng Ama? Yung sabi doon, ayon sa pagkabili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Yon. Upang tayo maging mga banal at mga walang dugis sa harapan niya sa pag-ibig. So ito yung mga kapatid. Yun ang pinakamagandang nakita natin. Akala ko Christmas light na yun. Papatay sindi yung ilaw eh. So nakita natin doon sa verse na pinili tayo ng Diyos bago likhain ang mundong ito. Yun, memory verse natin ito, mga, di ba? Brother Lilik? Ephesians 1:4. O mga senior, sa ulo, memory verse din natin ito eh. Sino nakasaulo na sa inyo? Ephesians 1:4. 20 years na ito, memory verse natin. Kalabot, sabi doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Yun, napili tayo bago likhain ang mundong ito. So, 1 Peter chapter 1 verse 2, anong sabi doon? Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Tapos sa 2 Timothy 1:9, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Yon, kala mo yon? Bago likhain ng mundong ito, mayroon ng, sabi doon, who saved us and called us, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang sariling akala at biyaya. Hindi tayo kaya wala tayong pwede ipagmalaki. Walang, alam mo, brother, dahil sa akin, kaya ka naligtas. Nangaral ako, kaya ikaw ay narito. Hindi po. Dahil sabi doon, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang sariling akala at biyaya na binigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yon. Di ba napakapalad po tayo, mga kapatid, na sa dami ng tao sa mundo, bago pa likhain ng mundo ito, pinili tayo at nakalista na po yung pangalan natin sa aklat ng buhay bago pa likhain ng mundong ito. Amen. Yon. Halimbawa, Redolosa. Pasok! Nakalista sa aklat ng buhay eh. Kailan nakalista yung pangalan natin, mga kapatid? Bago likhain ang mundong ito. Hindi papugihan, hindi pagalingan, kundi ang Diyos ang nagpasya para i-record tayo sa aklat ng buhay. Yun. Kasi kung pagalingan, wala akong malilista dito kasi maraming magagaling. Mabuti na lang ang Diyos ay hindi siya bumabatay sa talino, sa itsura, nagbatay po siya sa sarili niyang desisyon. So, tingnan po natin yung contextual distinction, this contrast with Jesus' prayer in John 17.
So, tinanong po natin yung John 17 para lalong maintindihan natin yung for God so loved the world. Ano ba yung word na binabanggit doon na sinasabi ng ating Panginoon? Sabi po nasa John 17 verse 9, I pray for them. Yon. Sa Tagalog, idinadalangin ko sila. So yung sila, hindi lahat ng tao dinadalangin. Sinong sila kaya yon? Sabi doon, I pray for them. I pray not for the world. Alam mo, hindi niya pinapipray lahat ng buong sanlibutan. Sabi doon, but for them which thou hast given me, for they are thine. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Yung mga ibinigay lang ng Ama ang idinadalangin ng ating Panginoon. So may ibinigay. Ang tanong mga kapatid, ibinigay ba kayo ng Ama kay Kristo? Amen! Dapat malakas ang amen. O, ulitin natin. Parang walang amen eh. Ibinigay ba kayo ng Ama kay Kristo? Amen. O, ba't kanina wala? Kalo pag hindi masamang mag-amen. Yes. Pag sinabing amen, nag-a-agree po kayo. Yes, Yun. nag-agree tayo. Huwag lang kayong tititin. Pag nag-a-agree kayo, mag-amen po kayo mga kapatid. Amen. Sa inyo na nag-a-agree kayo doon sa tama. Pag hindi tama, huwag nyo kayo mag-amen. Alam na ni pastor yan. Sabi po doon, sa verse 10, ano po yung sabi doon? Tingnan po natin, in all mine are thine, and thy are mine, and I glorify in them. At ang lahat ng mga bagay ay iyo. Yon. Kanino daw ang lahat ng bagay? Sa Panginoon. Hindi ho sa atin. Kaya tayo, wala ho tayong pagmamayari. Pero ang tinutukoy dito na mga iyo, lahat ng mga ibinigay kay Kristo sa Diyos Ama din po yun. Sabi doon, and all are mine, are thine, and thy are mine, and I am glorified in them. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalawalhati sa kanila. Ibig sabihin, yung tupa, pagmamayari ng Ama, pagmamayari din ni Kristo. So, pareho sila nga na nagmamayari. Tapos sa verse 11, and now I am no more in the world, but these are in the world. Yun, daming word, no? Magkakahilo-hilo ka sa word. And I come to thee, Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. At wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. Sinong nasa sanlibutan? Tayo po. Ang Panginoon wala na ho dito sa sanlibutan. Umakyat na po siya sa kanyang kaharian. Sa kaharian na nakalaan din po sa atin. So ano pa yung sabi niya? At ako'y paririyan sa iyo, Amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Kala mo yon, no? Kaya pagdating ng panahon, iisa ho na tayo sa harapan ng Panginoon. Kung nasaan ang Panginoong Jesucristo, nandun din tayo. Jesus Christ is the head of the church. We are the body. Nakakita na ba kayong ulo na naglalakad? Hindi ba? Nung pumunta kayo sa basketball kanina, naiwan ba yung katawan? O iniwan nyo yung ulo? Pastor, ikaw pala yan. Anong ulo lang? Ikaw pala yan, sis. Nasa yung katawan mo. Wala hong ganon. Jesus Christ is the head of the church. We are the body. Kaya kung nasaan ang Panginoon, nandun din tayo. Amen. Bit mo yung kanina, yung binigay ng munisipyo. Mahirap namang nasa lubong kita. Sister, ikaw ba yan? Ba't wala kang ulo? Baka katatakutan ho tayo. Natural ho talaga, kung nasaan ang ulo, nandun yung katawan. Yes. Kaya sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, nandun din kayo. Hindi ho tayo mahihiwalay sa Panginoon. Dito lang sa lupa tayo, minsan nahihiwalay. Pero pagdating ng Panginoon, yung kanyang second coming, mabuti at masabang Kristiyano, basta anak ng Diyos, mapapasama sa pagbabalik ng Panginoon. Dito lang tayo papaluin ng Diyos. Pero pagdating niya, yung kaaway mo dito na Kristiyano, baka katabi mo doon sa langit. Ikaw, akala ko ma-impyerno ka eh.
pinag-pray ko ikaw na mapunta ka kay Satanas. Yun pala, pagdating ng panahon, magkakasama pa tayo doon sa langit eh. Yung mga Kristiyano, yung mga masasamang anak ng Diyos dito na hindi nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang mayayari sa kanila, papaluin lang sila ng Diyos. Pag silang papaluin, didisiplinahin. Yun. Pag sinabing didisiplinahin, masakit po ang disiplina ng Diyos. Akala natin disiplina, pagmamahal po ng Diyos yun, pero masakit ang disiplina ng Diyos, mga kapatid. Hindi ho parang ikukonsinti tayo. Ano po? Verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Samantala ako'y sumasakay la, iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yon, sinong nag-iingat sa atin na mga kapatid? Panahon ng ating Panginoon sa mga disciple, sabi niya, iniingatan ko sila sa aking pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. Mga kapatid, kailan ba kayo naglakbay? At kayo ay narito pa. Kayo ay kung ano-anong mga ginagawa sa buhay. Pero sa tulong ng Diyos, nandito pa rin tayo, di ba? Amen. Kasi kung hindi tayo binabantay ng Diyos, matagal na ho tayong patay. Yon. Kasi ang Diyos lang talaga ang pwedeng mag-ingat sa atin. Kasi kung tayo lang, pastor, ingatan mo ako, ay, hindi kita mababantayan. Ako ka, binabantayan ko sarili ko eh. Ang Diyos lang ang pwedeng magbantay sa atin 24 hours. Wala akong pwedeng magbantay ng ganun 24 hours. Dito nga sa Belmont, dami nang magnanakaw, di ba? May nakita ko sa GC. Aba yung mga mga mahahabang bakal, aba nakaganon-ganon oh. Kami nga nawala ng dalawang container diyan. Tapos may naglagay pa ng malalaking tiles diyan sa gilid. Pasok ko, aba wala na, nasaan na kaya yung ang lalaking tiles? Diyan palinagay sa gilid ng gilid diyan. So ang dami na sa biblical po kasi talaga na ang masama ay magpapakasama. Ang mabuti, magpapakabuti. Saan po kayo doon mga kapatid? Magpapakabuti. Bayaan mo sila magpapakasama. Natural talaga magpapakasama sila dahil wala po silang, wala po silang kinikilalang Diyos. Sa Bible po, mayroong mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Dito po sa Awit, chapter 14. Tinan po natin yung Biblia mga kapatid. Chapter 14, sabi ng Biblia, sabi doon, to the chief musician, a sons of David, the fool had said in his heart, there is no God. Gala mo yun, no? They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. Ang mangmang, sino daw po? Mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sino daw ang walang Diyos, mga kapatid? Mga mangmang. Kala mo, huwag ko tayo maging mangmang, mga kapatid. Baka tayo ang tinutukoy dito. Sabi ng Psalmist, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Sinong walang gumagawa ng mabuti? Yung mga mangmang. Hindi nila alam yung katuruan ng Diyos. Ang katuruan ng Diyos nandito sa Biblia, kaya nga bawat isa dapat may Bible. O taas ang kamay ng walang Bible. Yon. Ilang taon na kayong walang Bible? Yon. Ilang taon ko na rin kayo hindi nabibigyan. Kasi nandun pa natatabunan po ng mga budiga. Siguro, mga isang taon pa, January. Wow. Mag-test na lang kayo. Kasi natatabunan po ng mga ang daming kargada eh. So, kung magagawa nyo, mag-upload na lang po kayo. Yun. Wala pang bayad. Yun. Pero mas maganda kung mayroon kayong ganito na mga Bible. Tulad nito, gold-plated. Alam mo, Amen. magkano kaya ang binta nito? Gold-plated. 1,000 yan. Siguro mga 30,000 ito. Ang dami ko pang Bible. May Bible pa akong English-Tagalog. Dami pa eh. Ang daming Bible ko. Kasi mas maganda mag-aral pag ganitong Bible.
Ito, ginagamit ko lang kung nasa biyahe, mga ganito, kasi naka-outline na po eh. Pero mas the best po, kapag nagbabasa kayo, ito yung gamitin nyo. Kasi yung nasa cellphone, pag namatayan, hindi ka na makapagbasa. Yun, sabi mo, Pastor, di ako nakapagbasa kasi nalubat eh. Ito, walang lubat, mga kapatid. Yes. Ito, Amen. hindi ito nalulubat. Tapos sa katuwero, Pastor, nasira yung cellphone ko eh. Ito yun, ingatan mo lang ito. Oh, ito, ang tagal na ito, pero okay ito, ganda. King James. Pag mahal mo kasi ang love letter, iniingat-ingatan. On. Ba't namatay na ito? Napapatay na tayo. Nawala yung internet. So, yun po. Tingnan po natin. Dali lang po ano ko lang po, namatay yung Yun. Sabi doon balik po tayo doon sa ating pinapag-aralan, mga kapatid. Sabi doon sa ating pinapag-aralan, sa verse 13, And now come I to thee, and these things I speak in the word, that they may have my joy fulfilled in themselves. Ngunit ngayon ay naparin ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa libutan, upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Yon, yung kagalakan, mga kapatid, dapat nararamdaman natin yon. The joy is one of the fruit of the Holy Spirit. Sino ang malungkot ngayon, mga kapatid? Pastor, malungkot ako, hindi ako nakakuha kanina eh. Sino ang hindi nakakuha kanina? Yon. Yung kanina, ang daming doon. Namimigay ang munisipyo, di ba? Mabuti nga lang, umaga namigay, Sabi nyo, paano pastor? Kung mamigay ng alanganin. Sabi ko, baka walang dumalo kasi ang iabagan yung ayuda eh. Mabuti na nga lang at namigay ng stab mga yata, mga alas 9. So, pagbigay sa akin, takbo ko dun eh. Siyempre, hindi naman yun, tax din natin yun eh. Ang ipinamimigay ng gobyerno, tax din natin yun. Kunwari nakapangalan lang yung politiko, pero sa atin din tax yun eh. Kaya yung pagbibigay, kung binigyan tayo, tanggapin kasi nagbayad din kayo ng nagbabayad kayo ng tax, di ba? Pag bumili kayo sa Pure Gold, by tax. Bumili kayo sa, yung tapat dito sa, sa atin? Alphamart, Centeno, by tax kayo. Bayad kayo ng kuryente, may tax. Bayad kayo ng tubig, by tax. Tapos ang ibibigay lang sa atin, 3 sardinas. Pero marami-rami din naman, Yun. So, salamat sa Lord at by blessing. So, punta tayo John 6:37. Ano po yung sabi dito? All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out. Ang lahat ng mga ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Yon. Sabi ng ating Panginoon. Sabi doon sa sunod, yung redemptive versus common love. Yon. God's love in John 3:16 is specific. Saving love for His people. Distinct from His general love. Mayroon tinatawag kasing general love. Tinan po natin yung providensya ng Diyos. Yung araw. Sa palagay nyo, yung araw, sinong nasisinagan? Masama, mabuti? Yung araw? Para lang ba sa mabuti? Kahit yung mga magnanakaw, naaarawan din eh. Yung mga tampalasa, naaarawan din. Yung ulan, sinong naaarawan? Mabuti o masama? Lahat. Yun tinatawag na providensya ng Diyos. Yun. Pero yung pagmamahal na para lang sa mga dadalhin niya sa langit, special po yun. Yun, special. Sinong gusto sa langit? Taas ang kamay. Amen. Yung yung dito ayaw sa langit? Saan yung gusto? Impyerno? Parang nandun ako sa Bilibid Prison eh. Sabi ko sa mga bilanggo, Brad, gusto mo sa impyerno? Ay, huwag naman, pastor. Alam, di ba ang impyerno naglalagablab na apoy? Kahit mga bilanggo, kahit mga pusakal na magnanakaw, pusakal na mamamatay tao, pag tinanong mo, gusto mo ba sa impyerno? Ayaw nila. Pero sabi ng Panginoon, maraming pupunta sa impyerno. Yun. Maluwag. Kahit ayaw nila. Yun. Kasi tandaan po natin, kahit ayaw mo, pag talagang hindi nakalista yung pangalan mo sa aklat ng buhay,
Talagang pupunta at pupunta ka sa impyerno. Kaya ano ang katibayan na ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay? Sige nga, magbigay kayo ng halimbawa. Ano ang katunayan na ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay? Tayo naging accept ng Lord. Yon, aktibo. By faith. Yon, aktibo sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, sa pagdalo. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, 100% mapupunta ka sa langit. Hindi dahil pogi. Yon. Sinong pogi, mga kapatid? Di ba sa pelikula, si Pogi, si Bong Revilla. Sabi niya, Mr. Pogi. May kaso na si Bong Revilla eh. So, yung tinatawag pong redemptive o yung pagtubos ng ating Panginoon, ito po ay para sa kanyang mga tao. May tao na po eh. May specific na tao para sa kanyang katubusa, sa pagtubos ng ating Panginoon. Distinct from His general, ito ay magkaiba. Kasi yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang pinili, unique na unique po. Unique. Kaysa doon sa general na pagmamahal. Halimbawa, umuulan, o kaya nagkakahangin. Pag wala na tayong hangin, ano ang mangyayari sa atin mga kapatid? Kapag wala ng hangin na nalalanghap tayo, ano ang mangyayari? Mamamatay po tayo. Yon. Subukan nyo, huwag ko yung huminga ngayon. 1 minuto lang, sige. Bigyan ko kayo ng 1 minuto, huwag hinga. Sige, lahat po tayo. Walang hingahan ha? Tingnan natin, mabubuhay pa tayo. Hindi ho, talaga po pwede. Yung kailangan talagang huminga. Ay paano kung wala ka nang mahinga? Talagang puro polluted na. Kailangan kailangan araw-araw tayo lumalabas ng bahay. Yon, naglalakad-lakad. Punta tayo sa mga may puno, sa gubat, sa tabi ng dagat. Mataas ang ano diyan? Anong mataas diyan, sister? Yung negative ion. Yon, pag ikaw ay nanghihina, kapit ka sa mga dahon-dahon. Yon, ma-absorb mo yung lakas nun. Pero kung nasa loob ka lang ng bahay, puro cellphone, puro laptop, puro computer, talagang i-absorb ng lahat ng technology, yung lakas mo. So, ano pa mga kapatid? Sabi doon, that He gave His only begotten Son. So, ito yung paborito ng lahat. He gave, magbigay. Nakapagbigay na ba kayo mga kapatid? Sinong nagbigay na sa inyo? Sabi doon, and He gave. Ang Diyos nagbigay na po. Sinong ibinigay ng Diyos mga kapatid? His only begotten Son. Bago tayo makaranas ng pagbibigay, ang Diyos muna ang nagbigay. At ang ibinigay ng Diyos ay sino po? Sabi doon, that He gave His only begotten Son. Yung kanyang bugtong na anak. Ang Diyos, Ama, iisa lang po yung anak niya. Tayo po, hindi talagang anak tayo. Naging anak lang tayo, inampun po tayo. Tingnan po natin yung Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 5. Sabi doon, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Yon, inampun lang po tayo. Yon. Kumbaga, anong ginawa sa process ng pag-ampon? Siyempre, sino ang nasusunod? Inaampon o nag-aampon? Yon, nag-aampon. Yon, hindi, sir, gusto nyo, ako na lang ang ampunin mo. Kasi, dancer eh. Sir, ako na lang po. Talaga, 10 silang pagpipilian na aampunin. O, yung lahat nagpresenta, Brad. Sino ngayon masusunod? Yung 10 o yung pipili? Yung pipili pa rin. Kasi siya lang ang gusto niyang piliin eh. So, ano man ang gusto niya, ito na lang. Kahit hindi magaling, medyo tahimik. At kahit hindi matalino, basta gusto ko siyang piliin. Hindi niya binigyan ng kondisyon. So, ganun po ang Diyos natin mga kapatid. Hindi siya nagbigay ng kondisyon para ampunin tayo. Kasi kung mag-aampun ang Diyos, o ano na lang, lahat ng European, ampunin ko. Yung mga Pilipino, ayoko dyan. Ang liliit.
Eh di bagsak tayo, sister. Pero hindi po eh. Ang nasunod sa pagpili, ang Diyos. Wala siyang binigay na kondisyon. Gusto niya, wala ko tayong magagawa. Kung pinili ka ng Diyos, gusto niya yon. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ginusto mo. Dahil wala namang gumugusto sa Diyos. Ang sabi ng Romans, tinan po natin, Romans 3:10, sabi ng Biblia, tinan po mga kapatid, sa Romans chapter 3 verse 10, at is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Yon, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa. Alam mo yun? Wala kahit isa. Ay paano tayo nandito mga kapatid? Ang Diyos ang humanap sa atin. Hindi ka hinanap ni pastor. Kasi kung ako ang humanap sa'yo, nako, magmamalaki na ako, alam mo, sister, dahil sa akin, kaya ka narito. Nagyayabang na pa ako noon. Ang Diyos ang humanap po sa atin. Ginamit lang po tayo. Yon, kumbaga, sabi ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdalig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. O saan ang papuri? Sa Diyos po. Yon, kaya tingnan natin yung sinabi ni Apostol Pablo doon mga kapatid. Para hindi po tayo magmapuri. Minsan nag-aano na po tayo, parang gusto natin ng karangalan. Pero sabi ni Apostol Pablo, tinan po natin yung mga talata dito simulatin sa verse 4. For I while said I am Paul, in another I am Apollos, are you not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Ano nga si Apollos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Verse 6, I have planted. Yon, ito po, magtandaan po natin to. Apollos watered, but God gave the increase. Sinong nagbibigay na increase, mga kapatid? Ang Diyos. Kaya kahit anong gawin ko dito sa Belmont, mga kapatid, totoo nun. Kasama ko dati si Brother Amor, Brother Sherwin, Brother Jerry, Brother Rodel. House to house po namin ito. Buong Belmont, Phase 3. Yon, nakakarating kami sa Phase 1. Dala-dala kami ng yung babasahin. Nakarating pa kami sa Phase 3. Kung talagang may power po talaga kami, abay lahat sana yan baka kahit ang basketball court dito sa Belmont, punong-puno po yan. Pero bakit kayo lang ho ang narito? Kasi ang Diyos po ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagdadagdag. At ang Diyos din ang magbabawas. Paano kaya ibabawas ng Lord? Pag hindi na po tayo naging tapat sa Diyos, aalisin talaga tayo sa church. At sasabihin mo, alam mo kaya ako balis dyan dahil kay pastor. Pagbibintangan mo lang ang pastor. Pero ang totoo nun, ang Diyos ang nag-alis sa atin. Amen. Alam mo kaya ako balis dyan kahit kay sister. Hindi ko matiis ang ugali niya. Baka naman hindi siya ang makatiis sa ugali mo. Yon. Dapat nagtitiisan tayo sa ugali natin. Kasi kanya-kanya tayong ugali. Bakit? Maganda ba ang ugali mo? Bakit hindi sumatiis? Pareho tayong may masamang ugali, mga kapatid. Walang pwede magtinda. Alam mo, pastor, ang bait ko. Wala akong samang ugali. Tingnan ko nga. Sige nga, titig kayo mga kapatid. Tingnan ko kung wala sa kayong masamang ugali. Diba? Kahit ako. Kala nyo, mukha akong mabait. Pero pag subukan lang nyo. Lumilitaw minsan yung pagiging ako kasi tao din po ako eh. Yon. Kasi kung ako talaga, nako, tanungin yung kapatid ko, nandiyan yung kapatid ko eh. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ito na ako. Kasi sabi ni Apostol Pablo, ako ay ako sa biyaya ng Diyos. Kung ako lang, nako, hindi ko na kayo pagtsatsagaan mga kapatid. Kung sa sarili ko lang. At kahit kayo siguro, kung susundin lang nyo ang gusto nyo, doon na lang kayo sa dito sa labasan, nagaganda ng sayawan dyan eh. Hallelujah! Amen! To God be the glory. Talaga nagsasayawan mo eh. Pero, dahil sa katotohanan, kaya tayo nandito. Yun. Nagtitiisan tayo kung anong mayroong ugali tayo. Kasi, gano'n naman ho eh.
ang Panginoon nandito sa lupa, ilan hong alagad ang pinagtiisan niya ng ugali? Yung close niya, 12. Dalawa. Sa palagay niyo, pare-parehas ang ugali ng 12? Iba-iba po yun. Sino ang high blood sa mga disciple natin? Sino ang masyadong mataas ang BP? Sa palagay niyo, sino ang mataas ang BP sa 12 alagad? Yung agad nagagalit, yung tumataas ang kumukulo agad ang dugo. Si Peter. Yon. Di ba nung hulihin ng ating Panginoon, high blood agad si Peter eh. Umugot agad ng tabak eh. Tapos tinagpas yung taingan nung isang sundalo. Ano sabi ng Panginoon? Oy Pedro, isalong mo ang tabak mo sapagkat ang nabubuhay sa tabak, mamamatay din sa tabak. Yun. High blood po si Peter. Mayroon ba dito high blood mga kapatid? Huwag kayong makakain ng baboy. Oh, may gulay ba dyan? Parang wala eh. Puro baboy yata. So sa sunod, puro gulay na lang lutuin natin para hindi tayo ma-high blood. Pastor, ano ba ang nakaka-high blood? Ang nakaka-high blood, pastor, ito yun. Yung araw-araw, ang ulam ay tuyo. Nakaka-high blood ho talaga. So, dapat tayo po ay maliwanag po doon na wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Yun. Kung narito ka, dahil sa biyaya ng Panginoon. Ako, kung nagagamit ako sa biyaya ng Panginoon eh. Dahil sa lahat ng ayaw ko, yung magpastor. Ayun na ayaw ko talaga. Matagal kong kasama si Pastor Ronald eh. Kahit saan siya naroon, nandun na po ako eh. Yun. Ako po taga-bit-bit ng kanyang attach sa case na ang laman nun, puro Bible. Pag nagdidebate yan, kasama po ako eh. Kaya nakita ko, hirap ng pastor pala. Sabi ni pastor, magpapastor ka. Ayaw ko pastor. Tagadala ako ng Bible. Talagang lahat ng tanong niya sa akin na magpastor, ayaw ko talaga. Pero bakit narito po ako? Hindi dahil ginusto ko. Ginusto po ng Diyos mga kapatid. Amen. Yun. Na-ordain po ako pagiging pastor 2005. Oh. Ilang taon na yung Brad? 20 years na. Hanggang ngayon, di pa ako lumalaki. Okay lang mo yun, basta lumalaki ang puso natin sa Panginoon. Amen. Kung hinagad kong lumaki, ako hindi wala ng pag-asa. Siguro yung sapatos sis, no? Ano yung sapatos sa pwedeng lumaki ang sis? Anong high? Anong ano? Dapat malaki ang takong, no? Ay, mahirap na yun. Dadayain lang natin. Tanggapin na lang natin kung anong ibinigay ng Diyos, di ba, Brad? Kung anong itsura natin. Yon, wala namang pagdating sa langit, di ka naman sasabihin, ikaw ang gwapo, kaya ikaw makakapasok. Ikaw, brother naman, di ka masyadong gwapo. Dito ka sa kanan. Wala ho eh. Okay po. Ano po mga kapatid? Sabi po dito, gave His only begotten Son. Yon, kaya nga ang mundo ngayon, di ba? Uso-uso ang bigayan. Dahil ginagaya nila na kaya nagbibigayan. Ano ba ang mensahe? Bakit nagbibigayan? Palagay niyo kapatid, dahil may ipinanganak na Kristo. Eh, taon-taon ba ipinapanganak si Kristo mga kapatid? Sa palagay niyo? Anong palagay niyo? Hindi kayo mapalagay? O wala kayong palagay? Ang totoo nun, isang beses lang ho ipinanganak ang ating Panginoon. Amen. Hindi na po naulit. Yon. Eh pero ang mundo, inuulit-ulit na si Kristo ipinanganak. At wala ho sa Bible na inutos na alalahanin yung birthday ni Kristo. May nabasa ho ba kayo? Wala. Genesis? O kahit Matthew to Revelation? O mga alagad, if alalahanin nyo ang aking kapanganakan, mayroon ba? Wala ho. At minsan nga, kapag inaalala natin, anong nangyayari kapag inaalala natin ang Panginoon? Inuman, lasingan, yon. At kapag walang paghanda, uutang sa Bombay. Sa halip na mapayapa ang buhay, anong nangyayari? Nagiging magulo ang buhay. Tandaan po natin, ang purpose ng kapanganakan ng Panginoon ay hindi tayo dapat pinapahirapan. Tingnan po natin yung pinaka-purpose, Matthew 1:21. Ang pinaka-purpose kung bakit ipinanganak ang ating Panginoon ay ito po, 1:21 ng Book of Matthew. Ang sabi po dito, Matthew 1:21. Ang sabi po dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yun. Yun ang purpose.
para tubusin ang kasalanan natin. Kailan ginawa, mga kapatid? Anong panahon? First century, 33 AD. At wala sa utos sa Biblia na kaya ang kapanganakan ay i-celebrate. Kung may mabasa kayo, bibigyan ko kayo ng 40,000 hanggang 50,000 na i-celebrate yung kanyang kapanganakan. Alam mo ba nyo kung anong utos na i-celebrate? Hindi yung kapanganakan ni Kristo. Yung kanyang kamatayan. Yun. Tingnan po natin, 1 Corinthians. Baliktad. Ang mundo, ang sineselebrate yung birthday. Pero ang Kristiyano, anong sineselebrate? Yung kanyang kamatayan. Anong susundin natin? Yung mundo o yung turo ng Biblia? Turo ng Biblia. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ano po yung sabi po dito, mga kapatid? Sabi dito, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and said, take it, this is my body, which is broken for you, this do. Anong gagawin mo? This do in remembrance of me. Yon. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Hindi kapanganakan ng aalalahanin. Kamatayan, mga kapatid. Kasi kahit si Kristo'y nabuhay, pag hindi siya namatay, wala hong kabuluhan ang kanyang kapanganakan. Kaya ang binibigyan dito, yung pagkamatay ni Kristo. Kasi kung sabi doon, kung walang pagtigis ng dugo, wala hong katubusan. Ay, pastor, masama bang magbigay? Sa palagay nyo, masama bang magbigay ngayong December? Parang mahina. Laksan nyo. Laksan nyo, mga Ted. Masama bang magbigay ngayong December? Hindi po masama. That's right. Kung mayroon kayong ibibigay, pero wala ho tayong exchange gift sa church. Ang narito, mga kapatid, ay magbigay. Kung may kayong ibibigay, halimbawa, di ba, nung Sunday, marami nating natanggap kasi may gustong magbigay na kapatiran eh. Amen. Yun. Pero hindi natin pinaktan. Di ba, may nagpalit ba sa inyo na tumanggap kayo ng ganito? Brad, palitan ko ha. Binigay mo ako ng 5 kilo, palitan ko ng 3 kilo. Di ba, wala naman? Yun ang totoong pagbibigay. Walang kapalit. Kasi 'di ba sa mga kumpanya, sa mga organisasyon, kahit dito sa Belmont, 'di ba? Mga party-party, 'yon, party dito, party doon, nagpapartihan lang. Anong pinartihan nyo? Sa inyo ring gift 'yun. Anong ginawa? Nag-exchange gift. Ang tanong, may natanggap ba talaga kayong gift? Wala. Bakit to? Nagpalitan lang kayo ng regalo. 'Yon. Ang totoo, hindi naman regalo. Ang ibig sabihin ng regalo, wala kayong nagbigay siya na hindi mo pinalitan. Yun ang regalo talaga. Kaya sabi doon, for God so loved the world that He gave. Oh, pero ba tayong ibinalit sa Panginoon? Wala eh. Talagang nagbigay siya. Kaya, ang maganda ng mga kapatid, kapag mayroon ho tayong ibibigay, magandang mabigyan yung walang kakayanang magbalik sa'yo. Tingnan nyo ngayon kung sinong kaya pwede nyo bigyan na hindi na makapagbibigay sa inyo. Titigan nyo ako po yun. Tatawa si brother. Sabi niya, brother, mukhang hindi ka naman, mukhang marami ka na pastor. So, marami yung kapatiran na nangangailangan. Kaya di ba, mayroon tayong each one bring one. Yun. Ang tanong nga batid, nasa inyong one? Each one bring It's one, bring one. So, kasi nga para sa kapatiran yon. So, importante mga kapatid na maunawaan natin na yung buhay, mananampalataya. Tingnan po natin yung sovereign grace. Sabi doon, God's sovereign election, meaning God chose individual. Doon. The elect for salvation before creation and this act of giving. Yon, giving His Son is central to that plan. Yung talagang plano ng Diyos, ibigay yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya kapag nagbibigay mga kapatid, hindi yung tira-tira. Yung, ibigay mo na nga kay pastor, 1 minuto na lang, mapapanis na eh.
ibigay mo na ito kay pastor at minsan ganun hong, ang pagbibigay mga kapatid, ibigay natin yung the best na pagbibigay. Yes. Alam na may minamahal kayong kapatid at mag-grocery ka. Yun pwede mo isasapa mo nga si sister sa pag-grocery. Ang grocery mo 1,000. O ididagdagan mo kahit 200, itong 200 para kay sister o kay brother. Yun ang talagang pagmamahal. Anak, itong sardinas kalawangin, dalhin mo nga ito sa church. Kalo ibibigay sa kapatiran, nagagala, baka matitano pa yung kapatiran yan. The best. Yun. Yun ang ba ang the best sa atin, mga kapatid? Tira-tira, hindi po ganun. Pag magbibigay po tayo, the best na giving sa kanino man. Kasi ang Panginoon, ibinigay na po yung the best Tapos magbibigay tayo, parang tira-tira. Yun. Bigay mo mga ito spaghetti kay pastor. Mga ano lang yan, mga ilang segundo. Wala na yan. Saan manggagaling? Kung manggagaling ka, mga 30 minutes ang lakad. Pagdating dito, talaga gano'n na So, ang maganda doon, nagluluto ka. Ako, pagkaluto nito, dalhan mo si pastor. Di ba, init-init pa, di ba? Kung hindi nung 3 araw, dadalhin mo dito. Tatanggapin ko yan. Pero kung hindi na makain, hindi na makakain yan. Also, So, the best giving, amen. ibigay po natin. Lalo sa Panginoon. Ano ba yung giving the best to the master, mga kapatid? Tingnan po natin. Giving the best to the master. Kasi binigay na ng Diyos yung the best sa atin The only begotten Son of God, ibinigay na Ay tayo naman, ano ang response sa pagbibigay sa Diyos? Giving the best of our, number 1, time. Bakit inuna ang time? Time is gold. Ang lumipas na oras, hindi mo na maibabalik. Kaya kakantahin mo na lang, sayang, sayang. Ayun naman. Ano ba yung kantang yun? Sayang na sayang, sayang na sayang lang. Marami na sasayang na oras natin, mga kapatid, na hindi talaga nagagamit for the glory of the Lord. So ano pa? The best of our talent. Yun. Kaya yung mga ginagamit dito, yung mga young people yun, huwag kayong magpapalit. Giving the best to the master. O tingin kayo, mga kapatid. Parang hindi na kayo makatingin. Parang nakayuko na lahat kayo. Ano bang iniisip nyo, mga kapatid? Parang ako yung pastor Giving the best of time, talent, ano pa, pangatlo, testimony. The best of our testimony. Kamusta ang buhay nyo sa labas? Kamusta ang mga nagsasabi sa'yo? Sinasabi ba nila na ikaw alam mo yan, si Sister Kristiyano talaga nakikita ko ang buhay niya. Talagang maka-Diyos. O kaya sinasabi nila, alam mo, mukhang Kristiyano lang, pero mukhang So, dapat ang magsasabi Kristiyano ka, hindi sarili mo. Dapat ibang tao. Alam mo na Lord, Pinisdad, ang puti ko. Sabi nila, maniwala ko, pastor. Dapat ikaw magsabi na maputi ako, di ba? Hindi ko ipupuri ang sarili ko, Brother Ariel. Ang maganda, iba ang magsabi. Book of Acts chapter 11, tinan po natin. Sino ang tumawag na Kristiyano sa mga tagasunod ni Kristo? Acts 11:26. Hindi sila. 11:26. Ano po yung sabi dito natin? And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with a church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. So yung mga nakakita sa kanila, tinawag silang Christian. Bakit sila tinawag? Mga followers, sumusunod, naninindigan sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya tinawag silang Christian. Pag tinawag tayong Christian, ng mga kapitbahay, mga nakakilala sa atin, ibig sabihin nakikita sa atin yung patutuo, yung magandang patutuo. Baka sabihin sa atin, Kristiyano ka ba? Saan ka ba nag-a-attend? Diyan kay Pastor Romel? Isusumbong kita kay Pastor. At marami nga nagsusumbong sa akin, mga kapatid. Pastor, diyan ba nag-a-attend si sister at si brother? Bakit? Ano kasi, tampalasan.
Para sakit, siyempre, sakit sa akin yun. Bakit to masakit? Gala mo, linggo-linggo tayo, nagtuturuan dito. Nakikinig ka, nagtuturo ako. Tapos hindi mo isinasabuhay yung aral. Sino ang napapahiya, mga kapatid? Di ba yung nagtuturo? At yung church na ito, at mismo ang Panginoon. Ang napapahiya ang Panginoon mismo. Siya yung head of the church. Amen. Kaya wag natin bigyan ng kahihiyan yung iglesia. Ang napapahiya, yung Panginoon, yung church. Ano pa? Siyempre yung pastor na nagtuturo. Kasi dahil ako nag-iikot-ikot dito. Gusto nga nila ako mag-presidente dito sa Belmont. Pastor, mag-run ka na ng presidente. Sabi ko, ayaw ko na. Gusto ko doon na sa national. Kaya palitan ko si BBM. Ayaw ko sa mababang posisyon. Maliit daw yung ano eh. Ano daw maliit, Brad? Pag maliit daw ang ano eh. Maliit ang kickback. Pag nandun sa national, malalaki ang kickback. So, kaya nga yung iba, kahit wala pang kararasan sa politika, basta nagbudot, ganun talaga. Pero kung pag-aaral natin, dapat talaga, lalo na sa Kongreso, sa Senado, dapat ang pumapasok dyan, mga abogado eh. Kasi gumagawa ng batas. Hindi naman yan na pagwapuhan. Kaya mag-aaral ako ng law. Yun. Sino mag-aaral sa inyo ng law? Taas ang kamay, mga young people. Sino mag-aaral sa inyo ng abogado? Wala? Dapat mag-aaral kayo ng abogado. Kasi nga, ang abogado, ang daming pwedeng matrabaho ng abogado eh. Ang dami kayo nag-hire ngayon na abogado, Brad, kasi ang daming may kaso. Daming may kaso sa Kongreso. Ang daming may kasong politiko, kaya nagkukulang ngayon ng abogado. Yun. Sabi ko nga, dapat nag-abogado na lang ako eh. Malay mo, kunin ako ni Diskaya. Brother, you defend me in the court. Pero alam mo, kahit bali yun, dahil abogado ka, didipinsahan mo talaga yon. Kasi magkano ang bayad sa abogado? Pag ipinamanalo pula, ilang times 3. Ang bayad sa'yo na pinisidad, 10 million. O, pag napanalo mo, 30 million. Kaya talagang gagawa ng parang, gapangin mo yung mga witness nung kabila. Bayaran mo. Yun, mukhang sanay ka, pastor. Then napapanood ko lang sa mga pelikula ko yan. Yung mga mayayamang mga dinidemanda, ang ginagawa nila, yung mga witness, binabayaran nila. Babaliktad na po yun. So, ay ikaw ba naman, Brad? Buhay ang kapalit, di ba? Brad, bayaran kita, pag hindi ka nagbayad, patayin ka na. Yung ganun, bumibigay na lang eh. So, ano pa atin? Punta tayo sa pinaka-conclusion. Sabi doon, that whosoever believeth in Him. Yon. Biblical view, faith is a gift from God as a result of His regenerating work. Not something a person generates on their own. So wala tayong kakayanang i-born again yung sarili natin. Ang Diyos lang. Sabi doon, not something person generate on their own, that whosoever refers to those whom God is elected to save. Yon. Diyos pa rin po. Diba, yung fruit of the Holy Spirit, yung faith, saan po nanggaling yung faith? One of the fruit of the Holy Spirit is faith. Ano po yun? Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit is, ano yung number 1? Fruit of the Holy Spirit? Love. Pangalawa? Joy. Sige nga, Brad. Ano si Brad? Magkaling sa verse eh. Sige nga, Brad. Galatians 5:22. Sa mo yan? Alam mo yan, Alam niyo ng mga young people eh. So, sabi doon, but the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, kandang loob, kabutihan, pagtatapat, meekness, temperance, against there is no law. So, yung faith, ito ay bunga ng pagiging born again natin. Tapos sa dulo, sabi doon, should not perish, but have everlasting life. Yung biblical view, eternal life is security in a gift for the elect believer. Regalo pala ito. Yung buhay na walang hanggan, ito yung pinakaregalo sa atin ng Diyos. Yun. Ikaw, Brad, nakatanggap ba ng regalo na? Ngayong araw?
Yun. Amen, di ba? So, hindi ka naman naghingi, pero binigyan. Yun ang regalo. Kasi ibang nagbigay din. So, walang regalo yun. Nagpalitan lang kayo eh. Ito, sabi doon, yung eternal life, regalo talaga ito. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mamatay man tayo ngayon, temporary lang na kamatayan yon. Kasi ang mamamatay lang naman sa atin, yung katawang lupa. Yung ating kaluluwa ay babalik sa Diyos at Espiritu na pagdating ng panahon, sabi ng 1 Thessalonian, tingnan nga natin yung Bible, 1 Thessalonian chapter 4, verse 16, tingnan po natin hanggang 17, sabi doon, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yon, mabubuhay yung mga patay. May mga kamag-anak ko ba kayong namatay na, mga kapatid? Mabubuhay daw yon kung nakay Kristo. Unang mabubuhay yon. At anong sunod? Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord and the air, and so shall we ever with the Lord. Pag binuhay nyo yung mga patay, lalagyan po sila ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay, papalitan ng Diyos ang katawan natin ito ng hindi nabubulok. O tingnan nyo yung sarili nyo mga patid. Bago mag 10 years, batang-bata pa tayo nun, di ba? Pero ngayon, bata pa rin naman. Pero hindi batang-bata. Subukan nyo magbilang ng 10 years mula ngayon. Magkikita-kita pa rin naman tayo pag hindi pa tayo kinuha ni Lord. Pero ano na kaya ang itsura natin, Brad, noon? Bata pa rin. Matindi, no? So, ang sekreto, ano ba ang sekreto para bumata daw? Tanungin nyo si Brother Ariel. Yun, ang pabata daw, relax lang, yun, matulog ng sapat, kumain ng mga masustansya, yun. Ganun lang. Eh bakit yung mga Japanese, mga Singaporean, punta kayo sa restaurant, karamihang nagsiserve sa restaurant, mga senior citizen. Dito, nasaan po ang mga senior citizen? Nasa bahay na lang. Pastor, maawa ka sa amin, Pastor. Nakakarito. Ang kailangan po habang nagkakaedad, activity. Doon. Palaging kumikilos. Huwag mag-i-stay lang sa bahay na walang activity. Pagpaaraw, pagpapawis, kasi yan ang kailangan natin. So, yan, temporary lang naman yan. Pero pagdating ng Panginoon, babaguhin ng Diyos yung katawang lupang nabubulok. Yun. Kasi lahat ng parte natin, ulo nabubulok, tainga nabubulok, ngipin nabubulok, lahat ng buong katawan nabubulok. Pero lalagyan ng Diyos ng katawang hindi nabubulok. At ang sabi ng Panginoon, mapapasa Panginoon tayo magpakailanman. Yun ay napakasarap doon. So sabi nga ng Diyos, dito tayo magtatapos, John 14 na natin, dito sa John 14, John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Ilan nga natin mga kapatid. Tsaga-tsaga na lang tayo. Maaga pa naman. John 14, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, let not your heart be troubled. You believe God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Yun, promise ng Panginoon, babalik siya. Bakit siya babalik? And receive you unto myself, that where I am, there you be, me be also. Kung nasaan ako, naroon din kayo. So, hindi tayo hiwalay. Yun. Maliban lang kung hindi ka talaga pinili ng Ama, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka talaga mapapasama dito, Brad. Amen. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, 100% makakasama tayo sa piling ng Diyos. At ang sabi nga doon, pag nasa piling ka na ng Diyos, ano ang promise ng Panginoon? Revelation 21 verse 4. Tingnan natin natin. And God shall wipe away all thirst
from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Yun, kayo ba nakaranas na umiyak mga kapatid? Yung kayo ay nasaktan, yung kayo ay inapi, inalimura, minura, minura, ano pang mga ano? Ano pang nagiging dahilan para umiyak po tayo mga kapatid? 3 pong bagay ba napapayak ang tao. Una, pag masaya. Pangalawa, pag malungkot. Pangatlo, pag galit. Saan ho kayo doon? Pag galit, pastor. Totoo po yun. Alin man sa 3, talagang nakakaranas ng galit ang tao. Pag masaya ka, pastor. Ano pa yun, sister? Tears of joy po ito, pastor. Tears of joy. Bakit to? Nakatanggap ako ngayon. Anong natanggap po nyo? 3 spaghetti, pataas, pababa. Yun, di ba pag may blessing, talagang naiyak ka sa tuwa eh. Pero ito, sama ng loob naman. Naranasan ba nyo na payak sa sama ng loob, mga kapatid? Sinong nakaranas? Ako, hindi ko na iniiyak yan eh. Talagang, kasi pag ako may sama ng loob dati, talagang ito na ang lumala pa talaga. Dati po yun. Pero, hindi na ngayon. Kasi pag pina-aral ko ito, baka maraming masaktan eh. So, di ba pag may sama ng loob, nagre-resulta din ito ng pag-iyak. At maganda raw po talaga ang iyak. Kapag ikaw ay lumuluha, parang nililinis mo ngayon yung mata mo. Huwag mong pigilan ang iyak. Yun. Pero maganda ang umiiyak, talagang may kasama ka kapag umiiyak. Kasi baka umiyak ka, papunta ka sa kusina, nasaan na yung kutsina? Talagang hawak ko yung kutsina. Maganda, pag umiyak ka, may kasama ka. Kasi iba na yung iyak mo eh. Lalo pag nasasaktan, di ba? Pag nakasakit ang damdamin, iba na ho ang maiisip mo. Yun. Kaya dapat palaging may kasama po yan. Yun, huwag nyo hayaan pumunta sa kusina. Okay lang kung kakain. Pero yung mga kutsilyo, mga palakol, mga samurai, alisin nyo sa harap niya. Baka hawakan niya at ano tawag doon? Yung ginagawa ng Hapon? Harakiri. Yun, alam mo yung mga harakiri, yung mga negosyanteng Hapon, pag nalugi po sila, yun na po yung kanilang, kahiyan na po talaga nila yun. Kikitin nila yung buhay nila. Kasi wala, na bumagsak na po yung integridad nila. Eh tayo hindi yung ganon. Kapag may problema, may mga umapi sa atin, nang away sa atin, mga nagpakawala ng mga masasamang salita, ano ang sabi ng Panginoon? Mapalad kayo. Galang po, mapalad pa raw tayo eh. At sabi doon, magsayang totoo. Pastor, magsasaya pa ba ako? Pinaka ako. Sabi ng Panginoon eh. Yun. Magsaya kayong totoo. Bakit daw? Sapagkat malaki ang ganti nyo sa langit. Oh, ang laki pala ng ganti. Huwag kayong maghiganti, brother. Sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa inyo. Oh. Di ba? Pag ang Diyos ang gumante, tamaan siya ng kidlat. Oh, diba? Pero kung ano may pag-pray, Lord, nawa, yung kagalit ko, tamaan mo na ng kidlat at kulog. Sinagot ni Lord naman, sa iyo tumama. Kasi bawal hong sabihin yun. Yung isusumpa mo ang kaaway mo, sana madapa na. Sabi ni Lord, di kita pakikinggan, ikaw ang madadapa ngayon. Ang ipapa-pray natin, di ba, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ipag-pray natin yung nangaapi sa atin. Huwag mong ipag-pray na nawa, maghirap na siya, nawa, tubuan na siya ng sungay, nawa, turubuan na siya ng, ano yung tutubuan na? Tubuan siya ng buntot. Minsan, pag ganit tayo kung ano-anong naiisip natin eh. So, tatawa Sister Peles eh. Di ba, Mr. Peles, pag nagalit tayo kung ano, puro sana eh. So sa atin, ang ginagamit natin, hindi sana. Ang ginagamit natin, nawa. At yun ay ikabubuti. Nawa, Lord, kahabagan mo po siya. Nawa ay mabuksan yung kanyang kaisipan. Nawa, baguhin mo po ang puso niya.
Nawa ay makasama namin ulit siya sa paglilingkod. So, puro nawa. Pero positibo. Nawa, mamatay na po siya. Nawa, puro, ginamit pa yung nawa eh. Ang nawa, ginagamit sa positibo. Yes, amen. Kristiyano na po tayo. Huwag na tayong gumamit ng sada. Kasi yung sada, baka sakali yon. Parang walang kasiguruhan. Pero yung nawa, naghingi ka ng awa sa Diyos. Yung pinapa sa Diyos mo lahat. So, ito na po. Kalimutan ko lang ito. Should not perish but have everlasting life. So, tinanggan natin yung John 10, mga kapatid. And gave unto them eternal life, and they shall not perish, neither shall any man pluck them out of my hand. 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ito yung tinatawag na eternal security, preservation of the saints, na walang makakaagaw na sa atin sa Diyos. Si Satanas talagang nanggigigil lang sa atin, kinukulit lang tayo. Pero hindi na tayo maaagaw ng Diyos sa kamay niya. Amen. Kasi dalawang kamay ang mahawak. Kamay ng Panginoong Jesucristo, kamay ng Ama, kaya paano tayo maaagaw niya? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 16:18, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit ang pintuan ng impyerno, gano'n mo, pintuan ng impyerno. Nakita na ba niyo ang pintuan ng impyerno, mga kapatid? Ay hindi makapananaig dito. Ano kaya ang pintuan ng impyerno, mga kapatid? Yung mga masasamang bagay, yun ang gate of hell. Yung mga masasamang ginagawa, yun ang pinakapintuan ng impyerno. Sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya aayusin natin, baka ang ginagawa natin ay yung pintuan ng impyerno na po yan. Eh sabi ng Panginoon, even the gates of hell. Ibig sabihin, yung mga sasama, hindi magiging dahilan para mapunta ka sa kapahamakan. Mapaparusahan ka dito sa lupa. Pero eternally, secure na po tayo, mga kapatid. Diba, mas masarap namang hindi ka napapalo? Ikaw ba, Brother Ariel, napalo ka na? Ng Panginoon? Ako, napalo na po ako. Nung hindi ako naging faithful. Akala ko okay lang. Pero ang dami, sunod-sunod. Yung tatay ko, nanay ko, grabe ko. Yun naman pag nagsweldo ako, hindi ko binibigay yung para sa Panginoon. Sabi ko, bahala, okay lang naman yun. Pero binaawi ng Diyos do sa tatay ko, laki ng gastos eh. Nanay ko, ganun din. Anong naranasan ko, natuto ako eh. Bawat sweldo ko, inuuna ko talaga yun sa Panginoon. Yun, bumanda talaga yung naging matiwasay. So kaya nga tayo mga kapatid, ibigay natin ang dabi sa Diyos. Yun, oras, talento, testimony, treasure, yun. Sa Diyos po kasi yan eh. Pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yun. Huwag nating kukupitan ang Diyos. Yun. Hindi natin makukupitan. Babawiin ng Diyos yan sa ibang paraan. Yun. Baka kinupitan mo nun, hindi naman alam ni Pastor. Ang sweldo ko, 100,000. Bigay ko, 500 lang, okay lang. Pero alam ng Diyos yun, mga kapatid. Kung 100,000 ang sweldo mo, magkano kaya ibibigay mo sa Lord? Kung tapat ka, kung faithful ka, magkano ang ibibigay mo sa Lord kung may sweldo kang 100,000? Mukhang mahina na tayo sa math. Yon. So, alam na natin yun eh. Hindi na natin kailangang ipagdiinan na kasi yan ay alam na alam ng mga anak ng Diyos. So, yun lang po mga kapatid. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salitang aming na pag-aralan ngayong umaga. Salamat o Diyos sa mga natitira po nimong oras. Kayo po ang mangurat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.